Okay, game. Game. So, ito naman yung, we call this hand-ref key. Handled siya na autorefractor keratometer. So, parang version lang din nung kaninang ERK1. Pero ito is handheld. So, pwede ni Doc dalhin to sa mga, let's say, medical missions or sa ibang mga clinics. May kasama siyang case or carrying case. And also, mapapansin mo na yung mismo main unit, merong parang sling. Yes, may sling siya. So, ito po kasi is, itong ating machine na to is for charging and also for printing. So, parang siyang charging port, basically. So, to turn this on, i-on mo muna itong ating parang ano niya, charging area, port niya. Ito nga pala yung cover din ng ano po, yung machine. Halimbawa, nakaset up ng ganyan para maiwasan malikupukan, pwede mo natin i-cover ito. So, iharap ko na po. So, mapapansin nyo, nag-charge naman na yung main unit. Pero you can turn this on na rin. Turn it on na dito yung switch niya. So, color blue, antayin lang natin. So, while turning on, mapapansin natin, dito naman yung kanya printing. Dito lumalabas yung print out niya. Ito, kung sa kanyang papalitan ng paper, ito na naman yung ating i-click. So, ito na yung device. Fully charged pa naman yung battery. Nakalagay dito, press start button. So, ito yon, yung parang trigger. So, press ko lang po ha. So, nakalagay lang measuring window checking. Okay daw. Yan, then okay na. So, papansin natin, familiar kayo dito sa interface. Ito, RK din. Ito, right and left. Halimbawa, gusto natin na i-measure yung mata or i-identify mata left and right manually. Pero ito naman, may capability siya na ma-measure or identify kung left or right eye na yung mata na ma-measure mo. So, halimbawa, refraction lang. Ganun lang din. Click mo to. Kera lang. And both. Ito is for erasing yung ating display. This one, music siya actually. Pansin nyo. Halimbawa, bata yung kinukuhanan mo para ano siya, hindi siya kabahan or what. Makinig lang siya sa music, you can use this. Yan to, retro mode. Halimbawa may cataract yung patient, it can help you to parang assess kung gaano kalaki yung cataract niya using retro mode. Later, mag-try tayo yan. Other settings lang din, ang cylinder natin naka-ano naman, naka-negative. Ito yung parang ano natin yung sa settings. So, doon ka makakapasok. So, ngayon naman is naka-preset na siya and right eye. Ito, meron tayong parang para sa forehead rest. So, ang ginagawa natin is papato natin to sa patient. So, halimbawa si Doc, may measure kayo. Pwede nyo ito suot. Then, pwede nyo ito i-adjust depending sa arms niyo kung gaano kalapit or kalayo. Ito, masyado pa itong maliit. Better na, siguro medyo yan, parang ganyan, no? Parang pag nagme-measure tayo, mas hindi siya masyadong straight. So yeah, try naman tayo mag-actual measure. Okay lang sa'yo. Papa-measure mo ako sa'yo. So ngayon, halimbawa, meron tayong actual patient. Papansin natin nakalagay, press start button. Ito, niretract ko na yung kanyang forehead rest. So ang gagawin natin, ito po, ipapresso natin to sa ibabaw ng kilay. So parang yun ang palatandaan natin. So halimbawa, you can, to start, press ko lang ulit yung trigger. So lapit ako sa patient. Pansin mo, left eye tayo. No, pero na-detect na rin ang machine left eye. Tapat lang natin to. Yan, nag-measure siya automatically. Kita mo yung balloon, ma'am, no? Okay, yeah. KM daw. Pag may question mark, ulitin natin, press po lang. Yan, finished.
Then other eye tayo. So ganun ulit sa ibabaw ng kilay. Align ko lang. Ito, medyo pre-press nyo po talaga yung machine. KM. Okay, done. So, once done, kita nyo po yan. Then, pwede nyo po, kung gusto natin i-print, ito kita natin yung parang print icon. Ito kasi mayroon siyang parang infrared. Yan, ito lang ito. Then, itong machine, so, doon natin pwede itapat para ma-detect na print. Ma-detect niya yung print. So, yan, sending data. Okay. Pwede mo natin ibalik sa position. So, yan, dito na yung results ng patient. So, ganun din, pwede kang mag-write dito ng numbers or name ng patient. Then, ito na yung results. Ito, later, pwede ko lagyan ng name. You can put, yung bawa kami Ginjen or Dr. Barlaan, you can put. So, yun lang yung basically yung operations nito. Yan, mapapansin nyo po another thing. Ano ba? May patient kayo na nakahiga. This can be used kasi sa parang patient na naka-lie down. So, pag di ba nakaganito tayo, kasi meron siyang parang correction, kahit nakaganto, medyo nakatilt ako, nako-correct ng machine para yung measurement ng machine, hindi siya maapektuhan. So, you can see AXC pag upright. Pero pag nakahiga, yan, pupunta siya sa supine. Oo. Then manual din yung left and right. So that's the time. Kiklik natin to. Yan. So kahit nakahiga yung patient, you can measure naman. So halimbawa nasa OR, bedridden, magagamit mo pa rin. Ano ba man pwede natin ma-add dito? So yun lang naman, no? Ay, halimbawa, say, wala kayong battery na drain na, pwede naman natin connect yung machine directly dito po. So, mapapansin natin, mayroon naman siyang port. So, kaya yung hindi ba natin? Ito. Yan. Connect natin dyan. Yan, opo. Tapos, yung other end, i-connect natin dito sa nasa likod siya ng ayan doon. So, yung shape, pareho naman siya, no? So, whichever side. So, if in any case na wala kayong battery or say, drain yung battery, then sige, ma'am. So, to turn off na, pwede mag-turn off yung mismong device. And para dito, you can turn off dito sa detector.